Hello guys! It's me, Rowella. Kung kayo ay naghahanap ng mauutangan online, you came to the right channel since for today's video, isang online loan app na naman ang ating pag-uusapan. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So, itong si Perago na ito ay may mataas na rating sa App Store. Kaya nung chinek ko siya, nakita ko na may 4.8 stars siya. Pero hindi porke may mataas na rating na siya is okay siya na online loan app. Alam ko na marami sa inyo ang naghahanap ng legit na online loan app na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Kaya, bago nyo i-download si Perago at before kayo mag-apply ng loan dito, panoorin nyo muna ang video na ito para malaman kung okay nga ba talaga itong si Perago. Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Rowella. So, gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang online loan app na susubukan natin ngayon ay si Perago. Dito raw kay Perago ay pwede kang makahiram ng up to 80,000 pesos with very low interest daw. Brief background muna tayo about kay Perago bago ko ipakita sa inyo yung pag-apply ko ng loan. Si Perago is owned and developed by Fine Gold Lender Inc. And sila daw ay registered sa SEC. So, to verify, chinek ko sa website ni SEC and nakita ko naman doon na registered si Fine Gold under list of lending companies. Pero yung mismong app na si Perago is hindi siya registered sa list of recorded online lending platforms. And disclaimer lang, before we proceed with the video, hindi po ako affiliated kay Perago. Ginawa ko ang video na ito to share my personal experience with Perago. Kaya bago nyo i-download itong si Perago, panoorin nyo muna itong video na ito para malaman nyo kung magkano nga ba talaga ang pwede ninyong mahiram. Dahil alam naman natin na hindi naman talaga 80,000 pesos ang ipapahiram sa atin, lalo na sa mga first-timers, and kahit gaano pa kaganda ang credit mo. Kaya kung ikaw ay 18 years old and above, pwede ka mag-apply ng loan dito kay Perago. And isang valid ID lang daw ang kailangan at syempre, registered cellphone number. So, meron din sample computation ng interest itong si Perago dito sa App Store. Kaya magkakaroon kayo ng idea kung magkano ang magiging interest ninyo before kayo mag-apply ng loan. So, hindi ko na patatagalin pa. Ipapakita ko na sa inyo yung process ng pag-apply ko ng loan kay Perago. So, pag open nyo kay Perago, ito ang unang bubungad sa inyo. Nakalagay sa homepage nila is 80,000 pesos nga ang maximum amount na pwede ninyong ma-loan dito. Yung loan term naman is 91 days at ang daily interest rate is 0.05% which is mababa nga. To start your loan application, click nyo lang yung apply and then hihingiin ni Perago yung cellphone number ninyo. I-enter nyo lang yung cellphone number nyo and click nyo lang yung get code. At may isi-send si Perago na OTP sa inyo para ma-complete yung registration. And pagka-enter nyo ng OTP, click nyo lang ulit yung next at ibabalik na naman tayo sa home ni Perago. And kung mapapansin niyo, bumaba yung maximum loan amount natin which is 15,000 pesos na lang. Pero wala pa rin pinagbago yung loan term at daily interest. 91 days pa rin yung loan term at 0.05% pa din yung interest. So, click lang natin yung apply to start the loan application process. Makikita ninyo dito, may 5 steps sila ng application process, which is authentication, personal information, job information, contact information, at payment account information. Dito sa authentication, ang hinihingi ni Perago is yung valid ID at face recognition. And ang mga acceptable valid IDs is UMID, driver's license, passport, TIN ID, SSS ID, Voter's ID, Health Card, National ID, at Postal ID. And after nyo makapili ng ID na isasubmit ninyo, automatic na mag-fill out yung name, ID number, at date of birth. Pero bago nyo i-click yung next, make sure na tama yung information na nakalagay. Kasi minsan, wrong spelling yung name or hindi tama yung ID number.
Pero kung tama naman lahat ng information, click nyo lang yung next. And yung next naman na hihingiin is face recognition or selfie. So may instructions na nakalagay naman dito kung paano ang tamang pagkuha ng selfie. Then, after ng authentication, dito naman tayo sa personal information. And katulad din ng ibang online loan apps, hihingin ni Perago yung gender, education, marital status, number of children, loan purpose, email address, home phone number, home city, at address details natin. Then, after nyo mailagay lahat ng personal information ninyo, click nyo lang yung next and dadalhin tayo sa next step kung saan ang hihingiin naman ngayon is about your job information. So, dito sa job information, ang kailangan na ilagay natin is yung profession ninyo, work experience, monthly income, salary type. Sa salary type, dito pipiliin nyo kung sumasweldo kayo weekly, every 15 days, or once a month, or every 2 weeks. Then, next naman is yung salary day, job type, company name kung saan kayo nag-work, company address at address details. Syempre, kung saan yung address ng pinagtatrabahuan ninyo, yun yung ilalagay ninyo dyan. After nyo ma-fill out lahat ng required job information, click nyo lang ulit yung next. And yung next naman na hihingiin is yung contact information. So, si Perago is 5 emergency contact information ang kailangan nila. Sa emergency contact, ang pwede ninyong ilagay is parents, either nanay or tatay ninyo, or pwedeng both, spouse, pangalan ng asawa ninyo, child, sibling, friend, colleague, at others. Pero syempre, bago kayo magbigay ng mga emergency contacts ninyo, make sure na i-inform ninyo sila kasi minsan, pag hindi kayo makontak ni Perago, ang tatawagan nila is yung emergency contacts. And yung last step ng application process is yung payment account information. Dito sa payment account information, ang pagpipilaan ninyo is e-wallet at bank transfer. Sa e-wallet, ang pwede is GCash, Paymaya, Coins, GrabPay, Shopee, at OmniPay. Sa bank naman, syempre automatic. Lahat ng registered na bank dito sa Philippines is available. So, ako ang pinipili ko palagi is GCash kasi para sa akin, mas safe siya. And hindi kasi ako kampante na ibigay yung bank information ko. Kaya hindi ko pinipili ang bank transfer. And after nyo maibigay ang bank information ninyo kay Perago, click nyo lang ulit yung next. And dadalhin kayo ngayon sa page kung saan makikita nyo yung approved loan amount ninyo. So, since first time natin na mag-apply ng loan dito kay Perago, yung pre-approved loan amount natin is 2,000 pesos. At yung loan term is 7 days. So, hindi na siya 91 days. 7 days siya. So, yung bayad ninyo is after 7 days. Pero yung interest is the same pa rin, 0.05%. Click lang natin yung apply, tapos dadalhin tayo ngayon sa next page kung saan makikita natin yung approved amount at loan details. So, makikita ninyo dito na yung approved loan amount natin is tumaas. From 2,000, naging 3,000 na siya. Pero yung loan term is 7 days pa din. And yung loan amount na marireceive natin is 1,860 lang. Pero ang repayment amount natin is 3,000 after 7 days. And ang interest is mababa, which is 19 pesos lang. Pero dito bumawi ng kita si Perago sa processing fee, which is 950. At risk control fee na 171. Pero grabe no, ang taas pala ng processing fee ni Perago. Pero bago nyo i-submit or i-accept yung offer ni Perago, pag-isipan ninyong mabuti kasi kung itutuloy nyo yung loan ninyo, sobrang laki ng ikakaltas sa inyo and ang liit lang ng amount na marireceive ninyo. And hindi 91 days yung term ha, 7 days lang siya. And after 7 days, kailangang bayaran ninyo yung 3,000 pesos ng buo. Biruin nyo yun, 3,000 yung ipinahiram sa inyo, pero 1,860 na lang yung matatanggap ninyo dahil sa sobrang laki ng kaltas. Processing fee pa lang, lugi ka na dahil sobrang laki niya. And parang magiging labag sa kalooban ko yung ganito kasi kailangan mong bayaran ng buo yung 3,000 after 7 days. Parang ang bigat niya para sa bulsa, no? Lugi ka lang dito. Kaya para sa akin, hindi worth it yung risk na mag-loan dito kahit sabihin pa natin na sobrang baba ng interest nila na 0.05%. Kasi sa ibang fees naman nila, ibinawi yung kikitain nila, nilagay nila sa processing fee. But this is just my opinion, nasa sa inyo pa din kung itutuloy ninyo yung pag-loan ninyo dito kay Perago. Pero
piece of advice, pag-isipan ninyong mabuti yung pag-apply ninyo ng loan dito kay Perago. Kasi para sa akin, yung mga ganitong offer. Kasi napaka-misleading niya. Sasabihin nilang mababa yung interest or 0% yung interest. Pero ibabawi naman nila sa ibang fees yung kikitain nila. So, kagaya nga dito kay Perago, nilagay nila sa processing fee yung kikitain nila na sobrang laki. Anyways, that's it for today, guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. If you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you, guys. See you in my next video. Bye!